Alam mo ba kung magkaano ang sahod ng ating mga pinakamataas na opisyal sa gobyerno ngayong taon? Tara, alamin natin ang detalye ng kanilang sahod at mga benepisyo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like at share ang video na to, mag-subscribe sa Kaalaman Studios at i-click ang notification bell para sa mga bagong kaalaman. Ang sahod ng mga opisyal ng gobyerno sa Pilipinas ay nakabase sa salary grade o SG system. Ito ay mula sa SG1 hanggang SG33 kung saan ang SG33 ang may pinakamataas na sahod. Sa ilalim ng Salary Standardization Law 6 o SSL 6, may 4 na tranches ang pagtaas ng sahod mula 2024 hanggang 2027. Ngayong taon, nasa kailawang tranche na tayo. Narito ang listahan ng mga pangunahing posisyon sa gobyerno at ang kanilang kaukulang salary grade at buwan ng sahod para ngayong taon. Ang Presidente ng Pilipinas na nasa ilalim ng salary grade 33 na sumasahod ng 438,844 hanggang 451,713. Ang Vice President of the Philippines na nasa ilalim ng salary grade 32 na sumasahod ng 347,888 hanggang 398,686. Ang Senate President na nasa salary grade 32 na sumasahod ng 347,888 hanggang 398,686. Ang Speaker of the House of Representatives na nasa salary grade 32 na sumasahod din ng 347,888 hanggang 398,686. Ang Chief Justice of the Supreme Court na sa salary grade 32 na sumasahod din ng 347,888 hanggang 398,686. Ang mga Philippine Senators na nasa ilalim ng salary grade 31 na sumasahod ng 293,191 hanggang 334,059 kada buwan. Ang mga congressman or representatives na nasa salary grade 31 na sumasahod din ng 293,191 hanggang 334,059. Ang mga Supreme Court Associate Justices na nasa salary grade 31 na gayon din ang sinasahod na 293,191 hanggang 334,059 kada buwan. Ang iba pang posisyon na sumasahod under salary grade 31 ay ang mga Constitutional Commission Chairman, Department Secretary, Executive Secretary at Solicitor General. Ang mga Constitutional Commission Commissioner naman ay nasa salary grade 30 na sumasahod ng 203,200 hanggang 226,319. Gayon din ang Department Undersecretary na nasa salary grade 30 na merong 203,200 hanggang 226,319 kada buwan. Bukod sa kanilang buwan ng sahod, tumatanggap din ang mga opisyal ng gobyerno ng iba't ibang bonus at incentive tulad ng 13-month pay, katumbas ng isang buwang sahod na ibinibigay taon-taon. Ang mid-year bonus, karagdagang isang buwang sahod na ibinibigay tuwing kalagitnaan ng taon, depende sa pondo at kondisyon. Ang performance-based bonus, ang incentive na nagkakahalaga ng 10,000 hanggang 50,000 base sa performance ng individual at ahensya. Representation and Transportation Allowance na buwan ng allowance para sa opisyal na gastusin, nag-iiba depende sa posisyon at salary grade. Ang cash gift, karagdagang benepisyo tuwing Pasko, ang halaga ay depende sa posisyon at salary grade. Ang longevity pay, dagdag na 10% hanggang 20% na buwan ng sahod bilang gantimpala sa matagal na serbisyo. Mahalagang malaman ng bawat mamamayan ang sahod ng ating mga opisyal ng gobyerno upang mapanatili ang transparency at accountability. Sa ganitong paraan, masisiguro natin ang ating mga lingkod bayan ay binabayaran ng maayon sa kanilang serbisyo at responsibilidad. Ngayon alam mo na ang sahod ng mga pangunahing opisyal ng gobyerno ngayong taon. Anong inyong opinyon tungkol dito? Makatarungan ba ang mga sahod na ito? Ibahagi ang inyong saloobin sa komento at huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe sa ating channel para sa mga bagong kaalaman.